Hello mga ka-Lashroom, for today, ito nga yung first client ko para sa araw na to. Hindi naman din first time ni client dito sa Lashroom, pero matagal siya bago makabalik dito. Dahil nga busy siya sa work niya and today ang kanyang day off, kaya meron siyang time para magpa-lashes. Volume doll ay nga yung request ni client na gusto niyang ipagawa. Bago tayo gumawa ng new set, syempre kailangan muna natin siyang i-lash bath. So ang gamit ko dito na lash shampoo ay yung Cloud Mousse ng Glow. E naglalagay na rin ako dito ng eyelash tape. After ng tape, naglalagay din ako dito ng eyelash gel patch. Meron nga nagtanong sa akin kung mandatory daw ba ang paglalagay ng gel patch sa kliyente. So for me, hindi naman kasi minsan hindi rin ako naglalagay sa mga kliyente ng gel patch. Yung ibang client kasi dito ay allergy sila, nangangati sila sa gel patch. Kahit din naman ako kapag nagpapagawa ako, hindi ako nagpapalagay ng gel patch. Actually, naglalagay lang ako ng gel patch kapag bibidyo ako. Charihis. And sa part na to ay nagmamapping na tayo dito. So, yung ipapagawa nga ni client is volume doll eye. Yung size nga na ilalagay natin sa kanya, ipapantay lang natin yung pinakamahaba do sa natural lashes niya kasi medyo mahaba yung natural lashes niya. Size 14 nga yung pinakamahabang ilalagay natin at yung pinakamaikse is size 10. Same size nga lang din yung last time na pinagawa niya. Nalalaman talaga namin kasi meron nga silang index card. Kaya kahit matagal silang bumalik or every month sila bumalik, alam namin yung last na pinagawa nila kahit yung size. Kaya hindi na kami nanguhula kasi may mga client na kapag bumalik, ang gusto nilang ipagawa is yung last time. Kaya madali na lang din sa amin malaman kung ano yung last time na pinagawa nila. Kaya sa mga kapwa ko dyan na lash artist na naka-experience ng ganong senaryo na kapag bumalik yung kanilang kliyente at tinatanong kayo kung ano yung last time na ginawa natin sa kanila, itry nyo to yung index card na record. Para pag bumalik si client, tatanungin lang natin kung ano yung last name nila. And then, i-check natin doon sa mga index card ng mga kliyente natin. Kasi ganun ang ginagawa namin kapag may mga pupuntang kliyente, tinatanong namin kung first time ba sa amin or hindi. Kapag hindi first time, tinatanong namin kung meron na silang index card. Kapag sinabi nilang meron na silang index card, tinatanong naman namin yung last name nila. At ayun, nalalaman namin kung kailan sila huli nagpagawa. Nalalaman din namin kung ano yung pinagawa nila last time, kung ano yung size na ginawa namin, at kung sino yung gumawa sa kanya, ako ba or si JM. And sa part na to, tapos na ako dito, binabrush ko lang din siya. And ganyan kasi ako mag-check. Tinitignan ko kung may malalagas, or may mga sumasabit. Hindi ko nga muna tinatanggal dyan yung gel patch or yung tape kapag babrush ako or nag-check ako dito para at least kapag may something, may natanggal or may mga sumasabit, magagawa ko pa siya ng paraan. And sa part na to, tinatanggal ko dito yung ginawa nating mapping sa kanyang talukap. So, ang gamit ko lang dito is Garnier na cleanser. So, pwede kayong gumamit any brand naman pwede. At bago ko tanggalin yung gel patch, maglalagay muna tayo dito ng finisher ng Glow para talagang perfect combination sila at mas lalong tumagal ang retention ng eyelash extension sa kliyente. At kinukuring ko ulit siya gamit ang aking mini fan. So sa mga nakakaalam, itong mini fan na gamit ko ay super tagal ko na tong gamit, as in siguro magpo 4 years na to kasi bago pa lang akong sa lash industry ay meron na akong ganito. Hanggang ngayon gamit ko pa rin siya. Nabili ko lang din yan sa Ace Hardware sa SM, siguro mga 500 pesos, ganun. So sobrang tagal, hindi ko na maalala kung magkano bili ko dyan. Ito rin yung isa kong gamit na clip fan. Ayan, clip siya. Nakaklip lang din yan sa aking ring light. Nakatutok yan sa kliyente. Ayan, so hindi ko na kailangan hawakan. 5 minutes na ganyan bago ko padilatin si client. And finally, after 2 hours, ayan, tapos na tayo dito sa ating kliyente nito. So, ito na yung outcome ng ating gawa na doll eye volume set. Medyo namumula nga dyan yung isang eyes ni client, pero tinanong ko naman din siya kung may masakit, kung may tumutusok, pero wala naman. Dahil si client ay nakatulog din dahil alam ko ay medyo malayo ang pinanggalingan nila. So, ayun, mamimili ulit ako ng pagbibigyan ng lash kit para sa ating masisipag na followers. Lahat po ay pwedeng sumali. Yes po, lahat po ay pwede sumali. Kahit na po yung nanalo na before ay pwede pa rin manalo. So, kailangan lang po ay kayo ay naka-follow sa ating social media. So, sino kaya ang next na mabibigyan natin ng lash kit? So, yun lang. Thank you for watching. Bye!